Hello guys, welcome to my channel, Bogsy Studios. Jarrell here. So ngayon gusto ko lang i-share sa inyo yung experience ko with Tecno Spark 20 Pro after 10 months of usage. Kung okay ba yung naging experience ko, kung may mga problems ba na na-encounter, tapos kung kumusta ba yung phone ngayon, since January ko pa siya binili. January ko siya nagsimulang gamitin this year, January 2024, until now, na ginamit ko siya for gaming, for watching videos, tapos browsing the web, taking notes, using Office 365, and ano pa ba, videography, photography, ayun, lahat na ng pwedeng gawin. Pero hindi ko siya masyadong in-stress, no, using mga benchmarking tools. If you want to watch benchmarking tools about phones, may mga iba tayong mga vlogger na nagpo-provide ng ganung video. Pero ayoko parang nanghihinayang ako na iinit yung phone, tapos syempre may effect sa battery. Ayun. And of course, syempre pag nasira, another cost na naman, no, kung bibili ka ng bago. Ayun. So simulan natin gusto ko simulan sa battery, no. So, within the period of 10 months, para sa akin, inoobserbahan ko, okay na okay pa rin. Usually, nasa average of, hindi average nakikita ko dun sa battery usage, sa settings, no? Umaabot pa rin ng 15 hours of usage. 12 to 15, na ganun. Depende sa paggamit. Minsan, pag nagbabrowse lang ako ng web, syempre, hindi naman siya sobrang tawag dito, yung sa pag-process, no, hindi naman matakaw sa process, although Google Chrome ang gamit, ayun, okay pa rin siya. Pag watch ka ng movie with 1080p, okay pa rin. Pero lately, ginamitan ko siya ng PPS-SPP, which is an emulator of PSP na pwede mong install sa Android phone para makapaglaro ka ng mga PSP games, no? So, eto, papakita ko sa inyo yung footage. Ayan. Ginagamit ko yung PPS-SPP para i-run yung NBA 2K13. Okay siya, no? Tapos, at the same time, habang naglalaro ako, naka-screen share siya sa desktop. So, nire-record ko siya gamit yung OBS. Pag tinitignan ko dun sa OBS, parang medyo jittery siya, no? I don't know kung sa side nyo kung okay siya. Pero dun sa mismong phone, nung nilalaro ko siya, smooth siya, no? And the fact na MediaTek processor ang gamit ng Spark 20 Pro, tapos na-run niya ng maayos yung emulator ng PSP, is a sign na okay yung performance nito for the budget segment, ha? Kasi baka sabihin nyo na naman, pangit yung G99, daming ano dyan. Ayan. Hindi. For the budget segment, para sa akin, okay yan G99. Ayan. Pagdating naman sa photography, ayan, papakita ko sa inyo yung mga footage. Medyo ano siya, hit and miss. May time na okay yung shot. May time na pag naiba bigla yung exposure, nagiging, alam mo yun, parang watercolor yung texture ng picture. Although dito sa mga shinare ko, okay naman siya, no? Depende sa lighting, no? So hindi pwedeng kapos sa ilaw, hindi rin pwedeng sobra. Talagang kailangan timplado, tamang-tama. I think pwede to sa mga studio, or halimbawa gagamitin mo siya in a room na regulated yung light, tapos yung color ng wall, yan, yung ambience ng room is okay, no? Kaya niyang ma-achieve yung good quality, wala namang question doon. Yun nga lang, kapag nag-iba yung lighting, no, just a little bit of changes or parameters dun sa setting ng camera, ang hirap niya na ibalik dun sa okay na result, no? So titimplahin mo na naman siya ulit. So hindi ko siya magamit ng maayos sa mga fast
scenario, like for example may kailangan kang picturean, yung point and shoot na lang, medyo for me experience ko, parang ang hirap. Pero kailangan naka-tripod siya, hindi talaga umuuga. Ayun. Tapos yun nga, yung lighting. Kahit nasa labas ka, outdoor, tapos hindi tama yung sinag ng araw or yung liwanag. May time na talagang overexposure siya. Kahit timplahin mong mabuti. Ewan ko, basta yun, mahirap. Pero yun nga, hit and miss. Pag na-hit mo yung tamang setting ng camera niya, okay na okay siya. Ayan. Maganda yung quality ng camera. Pagdating sa video, ayan, papakita ko ulit yung mga footage. Ang isa lang sa concern ko is mauga, no? Although alam ko meron tong EIS para, to lessen the bumps or the shakiness of the footage kapag nagre-record ka. Pero yun nga, kailangan gumamit ka ng gimbal o kaya ay, alam mo yun, yung technique on how, for example, naglalakad ka tapos nagvi-video ka. Yung technique how to smooth the transition habang naglalakad ka, no? Parang nag-ninja walk ka, ganun. Pero ano pa rin minsan sinubukan ko, mahirap. So, kailangan talaga naka-gimbal ka. Much better siguro yung dalawa yung handle, no? Tapos talagang parang may gyro siya para hindi mauga yung phone. Okay naman pag hindi mauga. Yun lang, konting galaw lang. Parang may hilo ka pag pinanood mo, no? Yun lang ang isa sa na-observe ko for the video, no? Sa camera department niya. Sa build naman, okay na okay din. Ginagamit ko siya na madalas na walang casing. So, yung likod, hindi siya matte. Pero, hindi siya masyadong fingerprint magnet. Pero kapag, siguro kung talagang pawisin ka, yung kamay mo, pasmado ka, pag matagal mo na siyang hawak, minsan, may naiiwan dun sa likod, no? Parang figure nung kamay mo. Tapos, kailangan mo siyang punasang maigi para malinis. Pero hindi naman ganun madungis. Okay naman siya. Slippery lang yung gilid kasi hindi siya matte textured, no? Medyo glossy. Ayan. Pero yun, okay na okay yung build, no? Matibay siya. Yung screen niya hindi naman din basta-basta mababasag. There are times na medyo nabibitawan ko siya dito sa table ko. Wala namang squeaky na naririnig. Okay pa rin. Pero not to the point na malaglag siya 1 meter yung height, hindi naman. Maingat naman ako mag-handle ng phone, no? Ayun. So, para sa akin, okay pa rin yung Spark 20 Pro. One thing lang na I think downside talaga sa kanya is mukhang stuck na siya sa iOS 13. Yung bagong nilabas na model ngayon, yung Spark 30, nasa iOS 14 na siya. So, I think may improvement na dinagdag for Ella, yung parang AI assistant nila, no, ng Tecno. Dito kasi sa Spark 20 Pro, lang siya parang more on translation of languages lang siya. Pero dito sa iOS 14, na siya, AI assistant na siya, no? So, pwede ka mag-search, tapos siya na yung magpo-provide ng answer. Ayan, mga ganung factor. Yun. Sa price, tinignan ko sa online store sa Lazada and Shopee. I think nasa 7,100 yung Spark 20 Pro. Tapos ngayon naka-sale kasi yung Spark 30 Pro, so around the same price, no? So kung ganun lang din na magkapareha sila ng presyo, I would suggest na go for the latest model. Kasi same price eh. Pero kapag wala na siyang hindi na siya sale,
syempre, pwedeng umangat ng 8,000 pesos yung Spark 30 Pro. So, lamang na siya ng 1,000. It's up to you kung kasya sa budget ninyo or not. Syempre, kung hindi kasya sa budget, huwag pilitin. Okay pa rin naman ang Spark 20 Pro, no? G99. Kasi, kung napanood nyo yung mga review ng ibang vlogger, yung Spark 30 Pro, ang gamit niya na is MediaTek Helio G100, which is kind of a rebranded G99, no? Yung difference ng performance nila, very minimal. Parang walang significant improvement. Pero may improvement pa rin, no? Hindi natin sinasabing wala. Yun lang, parang konti lang yung difference. Around 10% ata or 5, mga ganun. Tapos, same lang. Same network na 4.5G. Hindi siya 5G, no? Although, yung 5G variant ni Spark 20 Pro, capable ng 5G. Yun nga lang, wala siyang headphone jack. So, hindi ko siya marirecommend kung avid listener ka ng music and you are using DAC or headphone, no, ayaw mo ng wireless. I cannot recommend Spark 20 Pro 5G. Yung Spark 20 Pro lang okay. And Spark 30 Pro, yun ang kunin nyo. Okay, so yun lang. One thing nga pala, may nirelease na model si Infinix, yung Hot 50 Pro Plus, no? Ang ganda ng design, nagagandahan ako sa design niya. And they are marketing also na yun yung slimmest gaming phone, budget gaming phone na nag-exist today. Parang 6 point, check natin. Wait lang. 6.8mm. Ayun. So manipis siya, no? And at the same time, minamarket nila as a budget gaming phone. Yun nga lang, parang merong tawag dito, parang doubt, no? Kasi pag manipis, wala masyadong space para mag-escape yung heat, no? Unlike the Spark 30 Pro, medyo makapal ng konti. So merong mas okay yung thermal niya. Pero syempre, tingnan natin sa mga susunod pa mga buwan kung magkakaroon ng issue or mas lalong gaganda yung review for Infinix Hot 50 Pro Plus. Pero ang ganda ng design niya. Kasi premium yung look, tapos yung camera module niya, hindi lang yung basta simpleng camera, lens. Hindi. Triple camera lens siya, pero may design yung module niya, no, na parang mga guhit-guhit. Basta ang ganda. Tapos yung kulay niya yung titanium. Ganda nung design ng phone. Pero yun nga, G100 din ang gamit niya na processor or system on chip. So, same performance sila ni Spark 30 Pro and sa price bracket parang ganun din. So, it's up to you kung anong prefer mong design, kung medyo gaming-centric phone or premium look na phone. It's up to you. Pero sa performance, hindi sila nagkakalayo. Halos identical lang. Yun lang. So, salamat sa panonood. Be wise sa pag-spend ng inyong mga bonus. Ayan, lalo na magtatapos yung taon, no? And I know na marami sa inyo nagpaplano na or nakaplano na kung paano gagamitin yung mga marireceive ninyo. Ayan. So, pagdating sa gadget, be wise. It doesn't mean na kailangan yung bumili ng pinaka-latest model. Pwede nyo rin i-research or watch kayo ng mga vlogs dito sa YouTube or sa Facebook, no? Panoorin nyo mabuti bago kayo bumili para sulit naman, kasi ang hirap bumili ng phone tapos pangit palang, bilis malobat, pangit yung performance, mabilis uminit, mabilis masira. Iyon, unless may pambili ka ng high-end device, wala kang magiging problema. Okay, so thank you for watching. See you again on the next video.